Sa ating pong pangunahing balita ngayong pong araw ng Miyerkules, naging simple at mapayapa ang paggunita sa ika-39 na anibersaryo po ng EDSA People Power Revolution kahapon. Kahit na ito'y dineklarang Special Working Day o may pasok, nagkaroon pa rin po ng wreath-laying ceremony sa People Power Monument kahapon. Meron din pong 3-gun salute bilang pagpupugay at pag-aalala sa mga biktima ng bayan, sa mga biktima at mga bayani ng martial law. May ilang pong progresibong grupo ring nagmarcha patungo po sa People Power Monument para nga sariwain ang diwa at kahulugan ng EDSA. Bukod sa mga nagrally po sa EDSA, nag-walkout din ang mga estudyante ng PUP sa Santa Mesa, Maynila bilang pakikiisa sa EDSA anniversary. Daan-daang estudyante rin ang umikot sa loob ng mga pasilyo ng paaralan, bitbit ang kanila pong mga hinaing sa gobyerno. Dinipensahan naman ng palasyo ang desisyon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi magsuspinde ng klase at pasok sa trabaho sa anibersaryo po yan ng People Power Revolution kahapon. Ginugunita ang anibersaryo ng EDSA bilang pag-alala sa pagpapatalsik sa diktadorya ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito na ang ikalawang taon na hindi idineklarang special non-working holiday ang okasyon, pero paglilinaw ng palasyo, hindi ito nangangahulugan na gustong burahin ng Pangulo ang nangyari sa kasaysayan. Anggit nga ng Malacanang, walang anumang aktibidad na may kaugnayan sa People Power Anniversary ang pinahinto ni PBBM mula nang maluklok ito sa pwesto. Hindi naman daw kasi kailanman mabubura at mababago ang kasaysayan. Sa ilang pang balita, nabisto po naman ng NBI ang mga Pinoy at Chinese na umano'y sangkot naman sa pang-espiya. Sa operasyon po ng NBI Special Task Force at Cybercrime Division sa Malate, Maynila, naaresto po nila ang 3 Pilipino na driver ng mga sasakyang may laman o kargado ng mga gamit umano sa pangmamanman. Ang kanilang tinuturong boss, 2 Chinese. Umiikot daw ang grupo sa ilang lugar para makakuha ng mga importanteng datos at informasyon. At ayon sa investigasyon, umiikot daw ang mga suspect sa mga kampo ng militar tulad ng Villamor Air Base, Camp Aguinaldo, Campo Icrame at maging sa Malacanang at sa US Embassy. Maharap sila sa kasong sa reklamong espionage at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Samantala, matapos naman pong suspindihin ang pagpapatupad ng cashless toll collection, plano na rin daw na isunod ni Transportation Secretary Vince Dizon ang pagsususpinde ng PUV Modernization Program. Sinabi po yan ni Senate President Cheese Escudero nang makausap daw niya si Dizon bago manumpa. Ayon po kay Escudero, sinabi sa kanya ni Dizon na ipapareview niya ang Public Transport Modernization Program o PTMP at pansamantalang sususpindihin ito. Hindi pa raw kasi handa para sa modernisasyon ng mga ahensya ng gobyerno. Pero sa kanyang press con kahapon, walang binanggit si Dizon tungkol sa posibleng suspensyon. Hindi raw siya tutol sa modernisasyon dahil kailangan ito ng transport system. May mga kailangan din daw na ikonsidera para maging moderno ang sistema nito. Sa ating panayam po naman sa kanya kahapon, sinabi niya rito na kanyang pinag-aaralan ang lahat ng datos tungkol dito at kanya pong kinukumpirma. Opo, ang problema sa datos mismo na hawak ng DOTR tungkol sa totoong bilang ng mga lumahok na sa PUV Modernization Program. Abangan po ang isyong ito sa ating diskusyon sa pagtakbo po ng ating programa hanggang mamayang alas 10 ng umaga. Sa ilang pang balita, aminado po naman ang bagong upong kalihim ng Transportation Department na marami pang trabaho ang dapat na gawin para maayos ang mga pampublikong transportasyon. Una nga sa listahan na sinasabi po ni Secretary Vince Dizon ang EDSA busway na marami raw pong dapat ayusin gaya ng timer, mga sirang elevator at iba pa. Dapat na po'y tuloy-tuloy ang biyahe sa busway kaya susuriin niya ang kontrata na isinusulong na privatization para makita ang mga dapat pang tugunan na problema. Pabor din si Dizon na isa pribado na ang mga pangunahing paliparan sa bansa para mas mapatakbo ng maayos. Kasama rin dito tututukan niya ang balakin po ng pagpapalawig ng bike lanes, pati na ang pagplansya sa mga problema sa cashless toll collection system na pinahinto niya muna para nga iwas aberya kapag ito'y ipinatupad na. Alamin din daw niya kung bakit ilang taon na pong hindi matapos-tapos ang MRT-7. Pero ngayon pa lamang po'y aminado si Dizon na isa sa malaking problema sa kaliwat kanang mga delay ay ang problema nga sa right-of-way. Cost, kailangan po yan talagang lunukin ng gobyerno. Lagi pong napakalaki ng cost of delay kung ikukumpira mo
dun sa cost mo sana ng pagbigay ng right of way. Change in mindset po yan talaga. Basta nasa tama tayo sa batas, wag po tayong matatakot. Yan po ang tinig ni Transportation Secretary Vince Dizon sa panayam po ng programang ito kahapon. Samantala, ibinasura ng Sandigan Bayan ang isa na namang kaso para bawiin ang umano'y 5 milyong pisong ill-gotten wealth ng mga Marcos. Base po sa desisyon ng Sandigan Bayan 2nd Division, biguraw ang Presidential Commission on Good Governance o PCGG. Naaksyonan ito ng mahigit 4 ng dekada. Hindi raw katanggap-tanggap ang haba ng panahon na hindi inusig ng state prosecutors ang mga respondent sa kaso. Dahil nga dyan, nararapat lamang daw na ibasura na ito. Hinahabol sa civil case na ito mga sasakyan at household appliances na nakuha daw ng crony ni na dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at First Lady Imelda Marcos na si Fernando Timbol.